Dominant Protector. 621 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ayos lang, safety muna. Bahagyang ngumiti si Jerwin. Magaling umarte si Tyson. Medyo nanlumo si Cheryl. Tinitigan niya si Yasi, na nagpapahiwatig na kasalanan niya ang lahat. Bakit hindi na lang niya hilingin kay Terence na ipaghanda siya ng pagkain kung siya ay nagugutom? Bakit niya hihilingin kay Tyson na kumuha ng kanyang pagkain? Mas nakakainis kaya ang pananatili ni Jerwin dito. Yasi pouted, realizing na ito ay kanyang kasalanan. Ngunit, nagkaroon siya ng ideya. Napatingin siya sa orasan, 7 minuto na lang ang kailangan ni Jerwin para matamaan si Cheryl ngayon. Sinimulan ni Jerwin ang isang pakikipag-usap kay Cheryl, Maginoo, at habang sinasagot ni Cheryl paminsan-minsan, hindi siya masyadong nakakaabala. Samantala, bumalik si Terence sa sarili niyang silid. Tinatimad siyang pakialaman si Jerwin, at dahil nasa bilya sila, wala siyang magagawa kung hindi tumitingin kay Jerwin. Oh, oras na para sa mga cartoons. Sabado ngayon kaya mayroon tayong Id Pleasant Ship and Big Wolf, bersyon ng pelikula. Napatalon si Yasi sa tuwa. Binuksan niya ang TV at tumugtog ang pamilyar na pambungad na kanta ng Id Pleasant Ship and Big Wolf. Sanay na si Jerwin sa kabaliwan ni Yasi. Siya ay maganda ngunit walang sino man ang makakahawak sa kanya. Sa kabutihang palad, siya ay umibig kay Cheryl, hindi kay Yasi, kung hindi, siya ay mapapahamak sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya pinansin si Yasi habang patuloy ang pakikipag-chat kay Cheryl. Hoy! Stop talking! Hindi ako makakarinig ng maayos kung gagawin mo yan. Kinawayan ni Yasi ang kanyang kamay kay Jerwin na naiinip. Nasaan ang ugali mo? Hindi mo ba ako nakikitang nanonood ng TV dito? Galit na galit si Jerwin. Anong meron kay Yasi? Pero hindi niya kayang masaktan kaya tumahimik siya. Una, si Yasi ay mula sa House Chen, isang marangal na bahay. Walang sino man ang magkakaroon ng mga bola upang tumawid sa kanya. Kahit na mayroon siyang Firewolf gang na sumusuporta sa kanya, hindi niya maaaring katawinin ang kanyang sarili bilang bahagi ng Firewolf gang. Walang paraan na siya ay magiging matapang na gawin ang bahay Chen na kanyang kaaway. Pangalawa, kahit naganap na susuportahan sila ng Firewolf gang, si Yasi ay kaibigan ni Cheryl mula sa kapanganakan. Kung si Cheryl ay nagsimulang magalit sa kanya, ang pakikipag-date sa kanya ay imposible. Cheryl, doon tayo mag-usap. Nilamon ni Jerwin ang kanyang discomfort, may ngiti pa rin sa kanyang mukha at itinuro ang dining table. Gusto ko rin manood. Hindi ko pa ito napapanood. Itinuro ni Cheryl ang TV at sinabing, bakit hindi ka manood sa amin? Halos mapatalon si Jerwin sa gulat. Siya. Nanonood ng cartoons. Pagtatawanan siya sa buong buhay niya kung narinig ito ng mga tao. Gayunpaman, hindi siya nakatutok doon. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na niyaya siya ni Cheryl na gumawa ng isang bagay ng magkasama. Parang date sa kanya. Ang panunood ng TV at panunood ng pelikula ay pareho. Nakumbinsi niya ang sarili na niyaya siya ni Cheryl na makipag-date at nanonood sila ng sine ngayon. Sige. Sabay tayong manood. Naturally, hindi sila makapagsalita habang nanonood ng mga cartoons, at habang hindi pa nakakapanood si Jerwin ng ganitong klaseng serye, hindi niya magawang makisali dito. Pinipilit lang niyang umupo doon. Bakit hindi bumabalik si Tyson? Dapat ay bumalik siya ng mas maaga para mas maaga niyang iwan ang paghihirap na ito. Kabiguan, ito ay isang kabuoang kabiguan. Kung alam niyang manunood ng cartoon si Yasi, hindi na sana siya nanatili dito. Maaari rin siyang umalis sa buhay na impyerno na ito. Hindi na siya nakatiis. Tumayo siya, lumabas ng bilya, at tumawag sa telepono, nasaan ka? Bakit hindi ka bumabalik? Hindi naman ganoon karami ang pinabili ko. Kailangan mo ba ng isang buong taon? Bro, akala ko ba gusto mo akong magtagal sa labas? Ipinarade ni Tyson ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, maingat na kinuha ang kanyang sigarilyo at ninanamnam ang tanawin sa gabi.
Binigyan siya ni Jerwin ng takot sa tawag. Tapos na, pumunta ka dito sa lalong madaling panahon. Bilisan mo. Hindi mapakali na sabi ni Jerwin. Si Cheryl sis. Pro ako diba? Maangas na sabi ni Yasi. Haha, thank God ang bait mo. Kung hindi, maiinis ako sa kausap niya. Alam ni Cheryl na ang kanyang bosom body ay hindi tanga, sa katunayan, siya ay napakatalino. Ang kanyang paraan ng pagsasagawa ng henyong ito ay, espesyal. Maya-maya ay bumalik si Tyson, may hawak na mga prutas at hapunan. Niyaya ni Yasi si Jerwin na kumain habang sabay na nanunood ng TV pero mabilis niya itong tinanggihan. Hindi na siya nakatiis, ang panunood ng cartoon habang hindi niya nakakausap si Cheryl ay nahirapan siya, wala na siyang paraan para ituloy ang pag-upo doon, di ba? Pagkaalis ni na Jerwin at Tyson sa kanila, binuksan ni Cheryl ang mga kahon at sinabing, anyayahan mo si Terence. Isama mo siya sa amin. Bumili si Tyson ng 5 bahagi, maliwanag na nagpaplanong maghapunan kasama nila ngunit hindi nila ito nagawa. Sinulyapan niya ang mga pagkain at nalaman niyang puro luxury food ang mga iyon. Hindi ito binili sa ilang low-end na restaurant. Oh! Napatingin si Yasi sa mga delicacy at nagsimulang maglaway. Tumanggi siyang tumayo. Kinailangan niyang ubusin ang lahat ng pagkain. Walang nakitang reaksyon si Cheryl mula kay Yasi at walang magawa. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Terence at hinampas ang pinto, Terence, lumabas ka at kumain ng hapunan mo. Hindi alam ni Cheryl kung bakit niya gustong imbitahin si Terence ngunit gusto niyang gawin iyon dahil naghahanda ito ng pagkain para sa kanya ni Yasi sa lahat ng oras na ito. Hindi tama ang pakiramdam ni Se kung nagsimula silang kumain nang hindi siya tinatawag. Hindi siya isang taong walang utang na loob. Umalis sila. Si Terence ay nakahiga sa kanyang kama, nagte-text kay Josephine. Sinabi niya sa kanya na nakipag-ugnayan siya kay Galton at dapat ay darating na siya dala ang gamot sa lalong madaling panahon. Oo, binilhan tayo ni Tyson ng pagkain. Gusto mo bang kumuha? Tinuro ni Cheryl ang pagkain at nagtanong. Sure, I can save some time since I don't have to prepare dinner. Sinundan ni Terence si Cheryl. Karaniwan, hindi naghahatid si Uncle Fredo ng pagkain para sa kanila tuwing Sabado kaya kinailangan ni Terence na mag-isip ng mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Nang maupo si Terence sa sofa, halos natapos na ni Yasi ang isang kahon, at wala rin siyang balak magdahan-dahan. Ingat ka, baka masuka ka kapag kumain ka na naman. Paalala ni Terence. Tumigil ka na sa pagkain. Natakot si Cheryl na baka masangkot si Yasi sa gulo, kaya inilayo niya sa kanya ang 2 kahon. Oh, okay. Walang gana na sumunod si Yasi. Hindi siya matapang na sumalungat at ayaw na niyang maranasan muli ang paghihirap na iyon. Pagkatapos kumain, nilinis ni Terence ang mga kahon at inilagay ang natitirang 2 kahon sa refrigerator, nagpaplanong painitin ang pagkain para sa almusal bukas. Nang maglaon, laking gulat niya nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Pablo Charlton. Tito Charlton. Sinagot ni Terence ang tawag. May kailangan ka ba? Oo, may 2 bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo, sabi ni Pablo. Katabi mo ba si Cheryl? Malaya ka bang makipag-usap? Nagulat si Terence. Ito ba ay dapat na itinatago bilang isang sikreto mula kay Cheryl? 622. Tumingin si Terence sa 2 babae, hindi kalayuan sa hapagkainan, ang buong atensyon nila sa mga cartoons na pinapanood nila. Hininaan niya ang boses niya, nanonood sila ngayon ng cartoon sa sala, may maitutulong ba ako sa iyo, Tito Charlton? Sige, una sa lahat, ito ay tungkol sa iyo. Sabi ni Pablo. Pumunta si Cody sa akin ngayon. May sinusubukan siyang hamukay sa akin ngunit wala akong ipinahayag na anumang bagay na mahalaga. Sana lang ay wala siyang nakuha sa usapan. Sigurado akong hindi basta-basta hahayaan ito ni Irving, kailangan mong maging handa. Pinuntahan ka niya. Ngumiti si Terence, okay lang, wala naman masyado tungkol sa akin, hayaan mo lang silang gawin kung ano ang gusto nila at kung gusto nila akong harapin, dalhin mo. Nag-iingat si Terence sa mga taong sumusuporta kay Irving, ngunit sigurado siya na hindi siya natatakot sa kanila.
Maaaring siya ay nasaktan ng husto mula noong huling labanan, ngunit siya ay nagmamay-ari ng isang kayamanan ang Jade. Nag-alinlangan si Terrence na si Uncle Zo ay may katulad na bagay sa kanyang mangas. Kahit na uminom siya ng maraming espesyal na table task, aabutin pa rin ng higit sa 1 taon para tuluyang ma-recover ang kanyang pinsala, ayon kay Elder Zhao. Kaya't hindi na bahala si Terrence sa paghihiganti ni Irving kahit kaunti. Nagpasya siyang pumunta sa isang buong digmaan kung kinakailangan, at pagkatapos ay tumakas kapag siya ay malubhang nasugatan. Pagkatapos ng isang gabing pahinga sa Jade, maaari na siyang lumabas muli. Naniniwala si Terrence na kahit na may malakas na background si Irving, hindi siya magkakaroon ng ganoon karaming mga master na makakalaban sa kanya. Lahat ng kanyang mga amo ay nakahiga sa kama, kalahating patay. Iyon ang naisip niya. Ang pagkakaroon ng Jade Space ay parang kanyang ultimate skill. Kung ang kanyang kalaban ay hindi nalulupig, kung gayon si Terrence ay magiging maladyos na figure. Walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataon na talunin siya. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat. Medyo napanatag si Pablo matapos marinig ang pagtitiwala ni Terrence, ngunit gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kanya. Ayokong makita kang nasasaktan. Magtiwala ka, Tio Charlton, tatakas ako kung gagawin ko. Matapat na sabi ni Terrence. Hindi niya akalain na nakakahiyang tumakas sa isang away. Kung siya ay nakipag-away ng siya ay dapat na tumakas, kung gayon siya ay tunay na tulala. I'm glad na nagagawa mong mag-isip ng ganyan. Tumango si Pablo at nagpatuloy, at gusto kong malaman mo kung bakit sinusundan ni Cheryl si Leandro sa bundok Shuangyan. Punong-puno ang mga kamay ko sa trabaho ko at gusto ko siyang tanungin kahapon pero nasugatan ka kaya hindi ko na inilabas ang hindi ko nais-nais na bagay. Kaya, please lend me a hand. Naguguluhan din ako. I'll check it out and call you later. Tanong ni Terrence. No rush, take your time lang. Make it as natural as possible. Ayaw pang himasukan ni Pablo ang pribadong buhay ng kanyang anak. Siya ay isang matanda at naniniwala siya na ang kanyang anak na babae ay isang matalinong tao. Hindi siya madaling mahulog sa kasinungalingan. Dapat ay may sariling dahilan siya. Sige, tatanungin ko kung tama ba ang pakiramdam. Tumango si Terrence. Siya, mismo, ay naisip na ang pagtatanong kay Cheryl ng tanong na iyon out of the blue ay magiging kakaiba din. Pagkatapos magbayad ng toll ng Controlled Access Highway, muling tinawagan ni Julian si Amara. Gayunpaman, malamig ang tono ni Amara, Julian Colton. Nakabalik ka na. May iba pa ba? Naisave ni Amara ang kanyang numero pagkatapos ng tawag kahapon. She saved the number kasi magkaibigan sila, ganon ka-simple. Wala lang. Sinasabi ko lang sa'yo na bumalik na ako. Si Julian ay inapi ni Amara. Hindi siya comfortable dahil sa kakulaitan niya pero wala siyang lakas ng loob na lumaban. Oh, nakuha ko na, mahinang sabi ni Amara, may iba pa ba? Kung hindi, tatapusin ko na ang tawag. Julian hesitated and man up as he asked, are you really busy tonight? Yup, busy ako. Okay, bye. Tinapos na ni Amara ang tawag bago pa makapagsalita si Julian. Natawa si Julian sa sarili at tinawag si Jerwin, bro, nasaan ka? Naghihintay kami ni Tyson sa Starlight Hotel, kasalukuyan kaming nasa 5th floor, first VIP room. Tinayasi at Cheryl ang kasama natin ngayong gabi. Ngumiti si Jerwin. Sure, maya-maya lang. Napabuntong hininga si Julian. Talagang ginagamit siya ni Jerwin para maabot ang kanyang layunin na makalapit kay Cheryl. Paanong hindi niya ito malalaman? Nalaman niyang hindi ganoon karami ang manliligaw ng kanyang ate. Dati ay nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan at kapaligiran ng pag-aaral ng kanyang kapatid na babae kasama ang lahat ng mga lalaki na nakapaligid sa kanya, ngunit ngayon na ang kanyang kapatid na babae ay 18, walang anumang palatandaan ng paghanga. Hindi siya makapaniwala na totoong nangyayari ito sa kanya. Nakita niyang walang katotohanan. Gayunpaman, sa ugali ng kanyang kapatid na babae, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Marahil ang kanyang pag-uugali ang dahilan kung bakit ang mga lalaki ay lumayo sa kanya. Ang babaeng iyon ay may nakalas na tornilyo sa kanyang ulo.
Marunong lang siyang manggulo ng mga tao, at habang nabiktima si Dominic Wu dahil sa hitsura nito, bet niya kung alam ni Dominic ang ugali ng kapatid niya, hinding-hindi niya ito gagawin. Kung may magbabalik kay Yasi sa kanilang tahanan, at ang kanyang kapatid na babae ay tunay na umiibig sa lalaking iyon, kung gayon ay dapat ay maayos siya, ngunit kung si Yasi ay hindi interesado, siya ay tiyak na magdurusa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Julian na tawagan ang kanyang kapatid. Yasi, nasaan ka? Namimiss mo ba ang kapatid mo dito? Mahigit 1 taon nang wala si Julian. Siya ay walang alam sa lahat ng bagay sa Songsan, kasama ang kanyang kapatid na babae. Siya ang naging tagapagtanggol niya noon. Iniisip niya kung aasa pa rin ba si Yasi sa kanya tulad ng dati. Oh, lalabas na kami ni Cheryl sis. Natanggap ni Yasi ang tawag nang lumabas sila ng bahay, na-miss kita, pero may kalasag na ako bro, kaya hindi na mahalaga. Single kuya. Nagulat si Julian, sinong Cheryl bro? Oh, follower at bodyguard ni Cheryl sis. Hindi nasiyahan si Yasi sa kanyang kapatid. Nagboluntaryo siyang pumunta sa hangganan para sa pagsasanay at dumaan sa impyerno para lamang sa babaeng iyon. Hindi niya matanggap ang desisyon ni Julian hanggang ngayon, kaya natural, hindi niya hahayaang matakasan siya ng pagkakataong ito. Ano ang maganda kay Song Amara? Hindi makapaniwala si Yasi na nabigla ang kanyang kapatid sa Fox na iyon. Nahihiya siya sa sarili niyang kapatid, sobrang tigas ng ulo kahit tinanggihan. Sa kabilang banda, si Shield Bro ay mas mahusay at mas cool kaysa sa kanyang kapatid. Hindi man lang nakalaban ni Amara matapos siyang utusan. Kung hihilingin niya kay Amara na tumungo sa silangan, gagawin niya. Yan ang pinagkaiba ni Shield Bro sa kapatid niya. Si Shield Bro ang the best. Galit na galit si Julian. Sino lang ang tagasunod na ito? Paano niya ninakaw si Yasi mula sa kanya? Mula pagkabata ay hinahangaan na ni Yasi ang kanyang kapatid, sa tuwing nahaharap siya sa mga problema, si Julian ang kanyang unang pagpipilian para sa tulong. Ngayon may Shield Bro na pumalit sa kanya. Hindi na niya napigilan ang galit. Sapat na ang pagkadismaya ni Julian tungkol sa pagtanggi ni Amara at ngayon ay dumating ang isang Shield Bro, out of nowhere, na pumalit sa kanyang lugar sa puso ng kanyang kapatid. Paano mananatiling kalmado si Julian sa puntong ito? Gusto ni Julian na direktang magpadala ng sampal sa mukha ng kalasag na iyon at papalipad siya. 623. Sa totoo lang, labis na hinangaan ni Yasi ang kanyang kapatid na si Julian. Ipinagmamalaki niya ang pagiging kapatid niya, ngunit kinasusuklaman niya si Amara. Lalo siyang nagalit ng malamig si Amara sa kanyang kapatid. Sinabi pa ng Fox na iyon na malugod niyang tatanggapin ang pagmamahal nito kung matatalo siya nito sa isang away. Hindi ba niya pinaghirapan ang kapatid niya? Sinabi ni Julian na palaging tulala ang kanyang kapatid, ngunit sa pag-aalala ni Yasi, nalaman niyang ang kanyang sariling kapatid ang tulala dito. Pumunta siya sa pagsasanay at nakipaglaban sa impyerno para sa isang babae. Ang punto ay kahit na matapos ang lahat ng matinding pagsasanay na iyon, hindi pa rin niya nagawang mapanalunan ang Fox na iyon. Kung hindi, ang kanyang kapatid na lalaki ang magiging pinakamasayang tao sa buhay. Ipagmamalaki niya ang kanyang kasintahan, at hindi magpapakababa, gaya ng dati. Bagamat sila ay dumadalo sa isang hapunan, isang formal na hapunan, dahil sa kanyang kapatid, napagpasyahan ni Yasi na i-rock ang kanyang cute na damit, para sa isang klasikong estilo ng loli. Sa kabilang banda, ipinakita ni Cheryl ang kanyang sarili sa isang matamis at inosenteng kasuotan, ang kanyang hitsura ay naging medyo mas matanda kaysa kay Yasi. Yasi, tapos ka na. Dapat aalis na tayo. Kumatok si Cheryl sa dressing room. Nako, saglit lang, malapit na akong matapos. Si Yasi ay hindi kailanman nag-effort sa paglalagay ng makeup dati, ngunit ngayong bumalik ang kanyang kapatid, kailangan niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay. Maaaring sinasabi niya ang lahat ng masasakit na salita sa kanyang mga kapatid, ngunit labis pa rin niyang namiss ang kanyang kapatid. Ito ay higit sa 1 taon pagkatapos ng lahat. Oh! Wala talagang pakialam si Cheryl dahil ito ay isang hapunan na inorganisa ni Jerwin. Hindi niya kailangang makarating doon sa oras. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa pagdalo.
Inilabas ni Terence ang Audi S5 ni Cheryl mula sa garahe, pumarode sa pasukan ng Villa, at matiyagang naghihintay sa mga miss. Nagring ang phone niya. Noong una, inakala ni Terence na si Jerwin iyon. Hindi kayang madaliin ni Jerwin si Cheryl ngunit maaari siyang makakuha ng kaunting pag-unlad mula kay Terence. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Nagulat si Terence nang makita ang pangalan ni Amara sa screen ng telepono. Hello. Miss Braindead, may kailangan ka ba? Alam ni Terence na si Amara ay hindi magsasabi sa kanya ng anumang magandang balita sa pamamagitan ng pagtawag sa oras na ito, kaya ang kanyang tono ay hindi masyadong magalang. Natigilan si Amara. Matagal-tagal na rin mula noong huli niyang narinig ang mga taong tumatawag sa kanya na Miss Braindead, at halos nakalimutan na niya na isa pa rin siyang braindead na babae sa harap ni Terence. Gayunpaman, hindi nasaktan si Amara. Huminga siya ng mahabang hininga at tinubukang magpakyut hanggat maaari kay Terence. Yeah, Miss Braindead here needs your help. Ha! Oo. Palaging pinipigilan ni Terence ang kanyang pagtawa kapag narinig niya si Amara na tinatawag ang kanyang sarili na Miss Braindead. Ito ba ay isang bagay na ginagawa ng mag-asawa? Nawala ang lahat ng direksyon namin pagkatapos ng araw na iyon. Nahanap at giniba mo ang sindikato ng krimen. Hindi napigilan ni Amara na sabihing walang magawa, ngunit, ang organisasyon ng krimen ay hindi rin bumabagal sa kanilang takbo. Inilipat nila ang kanilang mga target sa nayon ng magsasaka. 2 kaso ang naiulat noong nakaraang linggo. Ang isa sa mga biktima ay isang taga-nayon mula sa silangang nayon ng Yazi, at ang isa ay mula sa kanlurang nayon ng Shinbo. Binigyan ako ng aking amo ng oras na ito, kung hindi, kailangan kong lutisin ang kaso. Oh, nakikita ko. Mahinang sagot ni Terence. Hey, you won't allow this Miss Braindead to lose her job, right? Will you lend her a hand and solve this together with her? Nagdamdam si Amara, ngunit sinabi niya ito ng walang pag-aalinlangan at napaka-natural. Kailan siya naging masunurin sa harap ni Terence? Ito ba ay isang normal na bagay ngayon? Anong magagawa ko? Nakita ni Terence na si Amara ay talagang nangangailangan ng kanyang tulong ngunit hindi niya kayang iwan na lamang sina Cheryl at Yasi, at pumunta sa Amara, hindi ba? Siguradong magagalit na naman si Miss kapag nangyari iyon. Hindi mo naman ako basta-basta iiwan para mamatay, di ba? Natarante si Amara dahil sinugod siya ng kanyang pinuno upang lutisin ang kasong ito sa loob ng 2 linggo. Kung hindi niya ito masolve, hindi naman kasing sakit ng pagkawala niya sa trabaho ang kahihinatnan nito, pero at least, hindi na niya matatanggap ang sarili bilang kapitan ng kanyang team. Nag-alinlangan si Terence at tinanggap na ialok ang kanyang kamay, tutulungan kitang tumingin sa paligid. Dahil naging mabait si Amara sa kanya, hindi niya kayang lalaki at tanggihan siya, hindi ba? Sa kabila ng lahat ng iyon, kailangan pa rin niyang tulungan si Amara dahil kay Harold. Kahit papaano ay konektado sila dahil sa kanya kaya hindi na lang siya pinansin ni Terence. Nakaramdam si Amara ng higit na kalmado matapos marinig si Terence, tawagan mo ako kung may nakita kang hindi ka panipaniwala. Malugod na sasagutin ni Miss Braindead ang iyong telepono. Walang sinabi si Terence. Tinapos niya ang tawag na may malapad na ngiti. Si Amara naman ay nagdududa sa sarili. May halong emosyon sa puso niya. Siya ba talaga si Amara Song? Bakit kailangan niyang maging mabuting babae sa harap ni Terence? Saan napunta ang pride niya? Nasaan ang dating Amara Song? Kung malalaman ng mga dati niyang kaibigan na ganap na siyang nagbagong anyo sa harap ni Terence, kahit na tinatawag ang sarili niyang Miss Braindead, magiging katatawanan siya sa buong buhay niya. No, sabi niya sa sarili. Hindi siya papayag na mangyari ito. Tinanggap ni Terence ang kahilingan dahil alam niya ang daan palabas, si Jerwin Ann. Kanina pa niya pinakiusapan si Jerwin na makipag-ayos kay Pinlaing, at kinabukasan, natanggal ang kidney niya. Nagkataon lang ba iyon? Talagang hindi. Dahil maaaring pinalo lang siya ni Jerwin sa halip na tanggalin ang kanyang bato. Pagkatapos ng lahat, ang pag-aalis ng organ ay isang sensitibong paksa ngayon. Bagamat hindi nakipag-ugnayan si Fabian sa pulis, sigurado si Terence na may kinalaman si Jerwin sa kidney ng anak ni Fabian. Si Jerwin ay dapat may isang uri ng koneksyon sa pagitan ng organ trafficking at organisasyon ng krimen.
Dahil dito, inalok ni Terence ang kanyang tulong kay Amara. Maaaring nakakaawa si Amara, ngunit ayaw ni Terence na gumawa ng mga bagay na walang pagkakataon na magtagumpay. Alam niyang may makukuha siya kay Jerwin sa hapunan ngayong gabi. Napagmasdan niya ang kanyang reaksyon pagkatapos na banggitin ang organisasyong nag-aalis ng bato sa krimen. Hindi nagtagal pagkatapos ng tawag, lumabas sina Cheryl at Yasi. Ang hitsura ng mga miss ay humanga kay Terence. Bumuka ang bibig niya. Nangangarap na sila ng walang make-up, at ngayon na pupunta sila para sa isang formal na hapunan, sila ay napakaanghel. Hindi niya maiwasang mabigani sa mga itsura ng mga ito. Anong tinatitigan niyo? Reklamo ni Cheryl matapos makita si Terence na nakatingin sa kanila ng blanko. Napagtanto ba niya sa wakas na may kasama siyang dalawang magagandang babae sa buong panahon? Ha! Bahagyang ngumiti si Terence at binawi ang kanyang tingin. Mas maganda si Cheryl sis kaysa kay Josephine, di ba? Tanong ni Yasi na may karismatikong ngiti. Ha! Pinili ni Terence na hindi sagutin ang tanong na ito. Paano kung mali ang sagot niya? Ano kaya ang gagawin ni Miss sa kanya? Ito ay isang rigged na tanong. Hindi niya kayang sagutin ito ng basta-basta. 624. Ngunit sa katunayan, ang Miss at Josephine ay parehong nakamamanghang. Sila ay mga dilag na may iba't ibang katangian, ngunit walang duda na ang Miss ngayon ay talagang mas maganda kaysa Josephine na walang make-up. Walang tanong. Ito ang tagumpay ni Cheryl dito. Siya ay bahagyang mas maganda kaysa kay Josephine pagkatapos maglagay ng make-up, matapat na sabi ni Terence. Ang paraan kung paano sinagot ni Terence ang tanong na ito nang hindi nakakasakit ng sinuman. Maaaring mukhang pinupuri niya si Cheryl, ngunit ang mga bagay ay eksaktong katulad ng sinabi niya. Nanalo si Cheryl dahil sa kanyang make-up. Pareho silang maganda kung walang make-up. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Miss. Hindi niya pinansin ang lahat pagkatapos ng Josephine. Napakasarap ng pakiramdam niya sa loob. Tumingin siya kay Terence at naisip, at least, masarap ang lasa mo. Oh, paano naman ako? Dinala ni Yasi ang sarili sa liwanag pagkatapos itapon muna si Cheryl. Pareho kayo ni Cheryl. Hindi gaanong makapagkomento si Terence, di ba? Oo, I'm that pretty. Thank goodness, I finally found someone who is not blind. Woo! Napatalon si Yasi sa tuwa at tumingin kay Cheryl. Yasi, bakit ka nakatingin sa akin? Ibig mong sabihin ako ang bulag. Napatingin si Cheryl kay Yasi. Oo, sabi mo hindi ako kasing ganda mo. Sabi ni Yasi nang may diretsong mukha. Broken girl, kailan ko ba sinabi yon? Sinaman siya ng tingin ni Cheryl. Then bakit ngayon ka lang umaamin? Tanong ni Yasi. I'm not admitting anything. Ikaw ang nakatitig sa akin ngayon lang. Nadismaya si Cheryl. Ang babaeng ito ang nagsimula ng buong gulo. Kung ganoon, bakit parang nagigilty ka? Tanong ni Yasi. I'm not guilty. Though, I did say na mas balanse ang katawan ko kaysa sayo. Galit na sabi ni Cheryl. Nako, normally mga flat-chested lang ang magsasabi niyan. Nanlaban si Yasi. Ikaw. Puputukan ko yung bibig mo. Hinarap ni Cheryl ang sarili sa mukha ni Yasi. Shield bro, sinusubukan na naman akong patayin ni Cheryl sis. Sigaw ni Yasi. Okay, I'm start the car now. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Hindi siya makapag-alok ng tulong sa magkabilang panig kaya iniban niya ang paksa, nga pala, Cheryl. Bakit mo sinundan ulit si Leandro sa bundok? Naalala ni Terence ang kanyang misyon na ibinigay ni Pablo kanina, at ito ang magandang pagkakataon para magtanong siya at magmukhang kainahinala. Niloko ako ng malaking sinungaling na iyon. Pakiramdam ni Cheryl ay nanikip ang kanyang puso sa sakit. Hindi lang siya niloko ni Leandro, niloko niya ang kanyang damdamin. Siyempre, walang binanggit si Cheryl tungkol sa pag-ibig, iyon ay ang kanyang nararamdaman sa kanyang ina. Binigyan ni Leandro ng pag-asa si Cheryl, ngunit dinurog niya ang marupok nitong puso. Kung hindi pinalabas ni Leandro ang kanyang ina, inimbak na lang niya ang bahaging iyon ng kanyang sarili sa kaibuturan at ikinulong ang kalungkutan sa loob. Gayunpaman, pinalaya ni Leandro ang kanyang kalungkutan.
Binigyan niya siya ng isang maliit na piraso ng pag-asa sa segundong iyon, ngunit napunit ang isang buta sa kanyang puso. Paanong si Cheryl pa rin ang nakatitig sa kanya sa puntong iyon? Hindi napigilan ni Cheryl ang pagpatak ng ilang patak ng luha. Sa tuwing naaalala niya ang pangyayari, naiiyak siya, hindi dahil sa niloko siya ni Leandro ngunit labis niyang namiss ang kanyang ina. Gusto niyang makita ang kanyang ina. Gusto niya ang pag-aalaga at pagmamahal ng kanyang ina. Lahat ay may ina, ngunit wala. Sasabihin ng mga tao na si Cheryl Charlton bilang Miss of Pablo Industries ay may marangyang buhay at may magandang kinabukasan, ngunit ayaw ni Cheryl na magkaroon ng lahat ng ito. Ang hangad lang niya ay magkaroon ng kumpleto at masayang pamilya. Gusto niyang maghapunan kasama ang kanyang mga magulang tuwing gabi. Niloko ka. Si Terence ang nagmamaneho, hindi na kailangang sabihin, hindi niya namalaya na medyo naduraj ang puso ni Cheryl, hindi stable ang kanyang emosyon. Nakaramdam ng kirot sa puso si Cheryl sa tuwing naiisip niya ang kanyang ina. Cheryl sis. Stop crying, okay. You are the prettiest, okay. You are prettier than me, alright. Hinailan ni Yasi ang kamay ni Cheryl at inaliw siya. Palaging inaaway ni Yasi si Cheryl tungkol sa pinakamaliit na bagay, ngunit sa kaibuturan niya, labis siyang nagmamalasakit kay Cheryl. Nagbago agad ang ugali niya matapos makita ang umiiyak na si Cheryl. Umiiyak. Nagulat si Terence. Tumingin siya sa rearview mirror para makita ang pulang mata ni Cheryl. Baka malapit nang lumabas ang mga luha niya. Cheryl, anong meron? Sinabi ni Leandro na nakakita siya ng isang tulad ni Cheryl sis sa Mount Shuangyan. Tinulungan ni Yasi ang kanyang kapatid na magpatuloy, medyo magaling siyang umarte noon, kaya nabulag si Cheryl sis sa kanyang mga kasinungalingan. Dahil dito, nagkasundo kaming dalawa na sundan siya sa bundok, at ikinulong kami sa kuweba. Isang katulad ni Cheryl. Natigilan si Terence. Hindi naman tanga si Miss Diba. Naniwala ba siya sa mga kasinungalingan ni Leandro sa kadahilanang iyon? Akala ni Cheryl sis nakita ni Leandro ang kanyang ina. Tumanggo si Yasi at nagpaliwanag. Ang Yasi ngayon ay hindi katulad ng Yasi noon, siya ay ibang-iba na tao. Nanay niya. Naguguluhan si Terence. Hindi ba patay na ang nanay ni Cheryl? Patay na ang mama mo. Galit na galit si Cheryl. Kung hindi siya naaaliw ni Terence, pero how dare he cursed her mother? Lalong naguluhan si Terence. Pakiramdam niya ay may mali siyang na-interpret. Buhay pa kaya ang nanay ni Cheryl? Kung gayon bakit sinabi ni Pablo na iniwan ng kanyang ina si Cheryl mula pagkabata? Sumakit ang ulo niya. Biglang naliwanagan si Terence. Mali yata ang kahulugan ng umalis. Karaniwan, sasabihin ng mga tao na may umalis sa mundo, at ang ibig sabihin ng umalis ay may namatay sa ganoong tono at paraan. Gayunpaman, ang paggamit ni Pablo ng umalis ay karaniwang umalis. Tiyak na umalis ng bahay ang nanay ni Cheryl sa ilang kadahilanan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi mapigilan ni Terence ang pawis. Gumawa lang siya ng gulo. Isang gulo na nakakasakit kay Miss. Nakaramdam siya ng sama ng loob sa sinabi niyang iyon at hindi alam kung paano magre-react. Ngunit, wala siyang masyadong pakialam sa nakakasakit na pag-atake ni Miss. Patay na ang nanay mo, hindi alam ni Terence kung sino ang kanyang ina, at syempre hindi niya malalaman kung buhay pa ba ito o hindi kaya hindi na lang pinansin ni Terence ang pag-atake. Hindi pa niya nakita ang kanyang ina. Maaaring naisip niya ang kanyang mga magulang noong bata pa siya ngunit nasanay na siya pagkatapos ng maraming taon. Pinalitan ng kanyang matanda at amo ang tungkulin ng kanyang mga magulang. My bad. I misunderstood something. So iniwan talaga kayo ng mama mo. Napahiya si Terence habang nagpapaliwanag. Ano ba yung ugali mo? Tumatawa ka pa ba? Joke ba to sa'yo? Tinatawanan mo ba ako? Narinig ni Cheryl ang pagtawa ni Terence. Naasar siya doon. Ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan at hindi ito sineseryoso ni Terence. Nagalit ito sa kanya. Tumatawa.
Nagkibit balikat si Terence at walang magawa, cheer up, kung kaawa-awa ang pag-uusapan, mas kaawa-awa ako kaysa sa iyo. Ni hindi ko alam kung sino ang mga magulang ko. 625. Parehong nagulat sina Cheryl at Yasi. Hindi pa narinig ni na Cheryl at Yasi si Terence na nag-uusap tungkol sa kanyang background noon kaya sila ay ganap na walang alam tungkol dito. Ngunit, ngayong binanggit ito ni Terence, nalaman lang nila na mayroon siyang isang malungkot na nakaraan. Siya ay isang ulila. Diyos! Paano niya nagawang mabuhay sa mga taong ito? Palagi siyang umaarte na parang walang pakialam sa kanya ang paligid. Hindi kaya kahit si Terence ay may tinatagong panig na ayaw niyang malantad. Ang maternal instinct ng isang batang babae ay pinakawalan. Nagsimulang maawa ang Miss kay Terence. Sa katunayan, sila ay walang katulad. Mas miserable siya kaysa sa kanya. At least, nakita na niya ang kanyang ina noon at nagkaroon ng mapagmahal na ama, ngunit hindi man lang alam ni Terence kung sino ang kanyang mga magulang. Gaano kalungkot ito? I'm sorry. May moral na si Miss. She apologized immediately, I shouldn't have said those harsh things to you. I was really clueless just now. My situation was so much better than yours. Sanay na ako. Okay lang. Umiling si Terence, mag-iingat ka na lang sa susunod, kapag nangyari ulit ang bagay na ito, makipag-ugnayan ka agad sa iyong ama. Sa tingin ko mas kilala niya ang iyong ina kaysa sa iyo. Tumango si Cheryl, nakakagulat, hindi lumalaban kay Terence. Bagamat walang positibong kapaligiran sa paglalakbay, unti-unting bumabawi ang kanilang kalooban. Hindi siya na-hype pero at least, hindi siya maluha. Ipinarode ni Terence ang sasakyan sa parking lot ng hotel. Nahuli sila ng 30 minuto dahil sa mga miss at dahil sa aksidenteng nadaanan nila. Gayunpaman, hindi man lang naawa ang tatlo. Pumasok sila sa hotel na parang amo. Si Terence ay isang tagasunod lamang, kaya hindi mahalaga kung siya ay nasa oras o hindi. Pero, sinundan pa rin niya ang mga miss sa likod. Si Julian naman ay medyo matagal na sa loob. Nakikipag-chat siya sa kanyang mga kapatid sa silid. Siya ay kumikilos ng normal sa ibabaw ngunit labis na hindi nasisiyahan sa loob. Una dahil tinanggihan siya ni Amara at pangalawa, ang pinakamahalaga, isang random na lalaki ang lumabas ng wala sa oras at pumalit sa kanyang puso ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Paano nasabi ng ate niya na hindi na siya kailangan? Dahil may shield na siya bro. Galit na galit si Julian. Isa lang ang kapatid niya, at inaagaw ng iba. Kung sino man itong kalasag bro o kalasag na babae o kung ano paman. Nagpa siya siyang tingnan ito sa ibang pagkakataon. Sino lang itong kalasag na ito bro? Di ba followers at bodyguard siya ni Cheryl? Napagpasyahan ni Julian na kailangan niyang turuan ang taong ito ng leksyon at subukan kung sapat ba siyang kwalipikado para maging isa. Kung siya ay nabigo, mas mabuting alisin niya ang F*** sa kanyang paningin. Hindi siya kakailanganin kapag nandyan siya. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Gustong tumayo ni Jerwin at salubungin si Cheryl, ngunit nanguna si Julian. Gusto niyang makita kung sino itong tinatawag na Shield bro. Pasok ka. Binuksan ni Julian ang pinto habang pumasok sina Cheryl at Yasi. Julian kuya. Napakaganda pa rin ang ugali ni Cheryl sa kapatid ni Yasi. Pumasok siya sa kwarto at binati muna siya, Jerwin bro, Tyson bro. Kuya. Sumunod si Yasi sa likod ni Cheryl na ilang pulgada lang ang layo habang bumabati, ngunit medyo madilim ang mukha ni Julian. Nasaan ang kalasag bro? Hindi ba siya sumasali sa atin? Si Julian ay hindi isang impulsive na tao ngunit ngayong inagaw sa kanya ang kanyang kapatid na babae, hindi siya maaaring maging walang ginagawa. Paano niya mapapanatili ang kanyang kalmado sa puntong ito? Bukod dito, nilinaw ni Yasi ang mga bagay-bagay. Hindi na raw kailangan si Julian since nakakuha na siya ng Shield bro. Paanong walang pakialam si Julian dito? Huwag kang magalit tungkol dito. Oh, Shield mo hanap mo bro. Si Yasi naman ay parang oblivious sa atmosphere, nandito lang siya sa likod.
Tumango si Julian at saglit na lumabas ng kwarto at iniunat ang kanyang kamay. You would be shield bro, right? Let me to introduce myself, I'm Shu's brother, Julian. Gusto ni Julian na gawing kalokohan si Terence sa harap ng lahat. Dapat malaman ng isang tao na walang mga karaniwang tao ang makatiis sa lakas ng isang maagang yugto ng gininto ang uri. Naisip niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa tingin ng kanyang kapatid na babae bilang siya ang pinakamalakas na lalaki. Ha! Napagtanto ni Terence na may nangyayaring malansa ngunit iniunat pa rin niya ang kanyang kamay. Hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata ni Julian, nakatitig kay Terence. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, Nabalisa. Ikaw. Why? Ikaw. I shall introduce myself then. Ako ang shield bro na sinasabi mo. Nakangiting pinutol ni Terence si Julian, ako ay tagasunod ni na Cheryl at Yasi. Natigilan si Julian. Ang taong ito ay tagasunod ni Cheryl at Yasi. Ano ang nangyayari? Paano siya naging tagasunod? Hindi ba napakaswerte ni na Cheryl at Yasi sa dakilang tagasunod na ito? Paano nila nakuha ang lalaking ito? Gayunpaman, naunawaan ni Julian sa isang iglap. Hindi talaga nagpapakilala si Terence, ang sinabi lang niya ay ang posisyon niya ngayon kasama sina Cheryl at Yasi. Napatulala si Julian, ngunit dahil hindi sinusubukan ni Terence na ilantad ang kanyang tunay na lakas, hindi rin niya gagawin iyon. Nice to meet you. I'm Julian, kapatid ni Yasi, hehe, hahaha. Humawak siya sa kamay ni Terence, medyo samobra. Napasimangot sina Jerwin at Tyson. Ano nga ba ang mali kay Julian? Siya ay nagsasalita tungkol sa pagbibigay ng aral kay Terence para sa pagnanakaw sa kanyang kapatid ngunit ang mga bagay ay ganap na kabaligtaran nang siya ay dumating. Bakit biglang nagbago ang ugali niya? Hindi natakot si Yasi na mabuli ng kanyang kapatid si Terence. Sa katunayan, hiniling niya na magising ang kanyang kapatid pagkatapos makita ang lakas ni Terence, at itigil ang paghabol sa fox na iyon, si Amara Song. Ngunit, hindi niya inasahan na tretuhin ng kanyang kapatid si Terence ng ganito na parang mga matandang kaibigan na sila. Dahil kapatid ka ni Yasi, Julian bro din ang itatawag ko sa'yo. Si Terence ay talagang mas bata kay Julian, kaya hindi mahalaga ang pagtawag sa kanya ng bro. Ngunit, naramdaman ni Julian na ito ay sobrang titulo para sa kanya. Gusto niyang tanggihan ngunit nakita niya ang mga mata ni Terence. Sure, I'll be the big one then, allow me to call you Lil, bro too. Tumango siya. Nanlaki ang mga mata ni na Cheryl at Yasi. Bakit napakabait ni Julian kay Terence? At saka, kahit na nagpapasalamat siya na pinoprotektahan ni Terence ang mga babaeng kapalit niya, hindi naman niya kailangang kumilos ng lahat ng mabuti sa harap nila, di ba? Nagkatinginan silang dalawa at naisip na may kainahinala. Na-realize ni Julian na medyo na-overreact din siya. Umiling siya nang walang magawa. Masyado pa siyang bata at malayo pa ang mararating niya. 626. Lumubog sa kalungkutan sa pag-inom. Sa pagtanggi ni Amara at sa hitsura ni bro ng kalasag, hindi napigilan ni Julian ang kanyang kalmado. After all these years of intense training, hindi pa rin niya magawa iyon. Sa pagtingin kay Terence, ang kanyang ekspresyon ay walang kabuluhan. Parang hindi niya nakilala. Napabuntong hininga si Julian. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay napakalaki. Walang paraan na maabutin niya ang kanyang tear. Si Yasi, sa kabilang banda, ay pinagmamasdan ang saloobin ng kanyang kapatid kay Terence na may pagdududa ng mga mata. Bakit hindi siya nakipag-away kay Terence? Masyado bang mahina si Shield bro? O masyado bang malakas si Shield bro para mahawakan ng kapatid niya? Umupo na ang grupo. Samantala, nagsimulang tawagan ni Jerwin ang waiter. Medyo marami na rin siyang in-order na alak. Dahil nauna nang inihanda ang pagkain at naghihintay lamang si Jerwin sa kanilang pagdating, hindi nagtagal ang mesa na napuno ng mga delicacy. Julian bro, ang tagal na nating lahat. Naging major ka na rin. Malalaki na tayo ngayon, di ba? At, naunang tumayo si Jerwin, bilang host ng hapunan ngayong gabi, at nagbigay ng toast sa lahat, sa isang kisap mata, magkakaroon na tayo ng sariling pamilya. Nami-miss ko na ang mga dati nating happy-go-lucky days.
Haha, haharapin natin ang mundo sa isang punto. Malumanay na sabi ni Julian at nag-toast pero bitter siya sa loob. Kung hindi dahil kay Amara, pipiliin pa rin ba niya ang landas na ito? O siya pa rin ang matandang Julian? Hindi makakalimutan ni Julian ang mga mata ni Amara, ang kanyang mga mata na puno ng pang-aalipusta. Labis na hinamak ni Amara ang mga young master na katulad niya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ni Harold ang landas na ito, ngunit alam niyang hindi siya magiging kasing husay ni Amara. Kahit anong pilit niya, huli na siyang nagsimula. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong manalo laban sa kanya. Laking gulat ni Terence, itinaas ni Cheryl ang kanyang tasa at nagbigay din ng toast. Inubos pa niya ang buong tasa ng alak. Nasusuka na raw si Miss sa pakikasama kay Jerwin, bakit? Bakit niya iinuman ang lahat ng alak sa ilalim ng toast ni Jerwin? Sinulyapan ni Terence ang mga mata ni Cheryl upang makita ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagulat si Terence nang mapansin siya nito. Iniisip pa rin ni Miss ang kanyang ina. Hindi pa siya ganap na nakaka-recover mula sa pagkasira, at karaniwang nilulunod niya ang kalungkutan sa pag-inom ngayon. Sanay si Terence na walang mga magulang, kaya nagawa niyang tanggapin ito ng buong puso, ngunit iba ang mga bagay para kay Cheryl. Nakita na niya ang kanyang ina noon habang hindi pa alam ni Terence kung sino ang kanyang mga magulang. Magkaiba ang nararamdaman nilang dalawa. Lalong lumalalim ang damdamin ni Cheryl sa kanyang ina habang si Terence ay walang nararamdaman, sa simula. Nabihag si Cheryl sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga damdaming iyon ay pinakawalan ni Leandro, kaya ang kanyang emosyon ay hindi makontrol. Sila ay nagngangalit na umaagos sa mga ugat ni Cheryl. Ang mga damdamin ay pinigilan sa loob ng ilang panahon. Kung hindi sila mahawakan ng maayos, hindi siya makakahanap ng kaligayahan sa buhay, kaya gumamit siya ng alak upang manhid ang kanyang mga sentido. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip ni Cheryl. Kung mag-isa lang siya sa labas ni Jerwin, hinding-hindi siya papayag na uminom. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya sa isang halimaw na tulad niya sa tabi niya? Ngunit ngayong nasa paligid na si Terence, pinabayaan ni Cheryl ang kanyang pagbabantay at nagsimulang uminom. Naniniwala si Cheryl na ililigtas siya ni Terence kapag may nangyaring masama sa kanya. Dahil mayroong isang kalasag dito, maaari rin niya itong gamitin ng lubusan. Samantala, may bakas ng hinala ang sumilay sa mga mata ni Jerwin nang makita niyang umiinom si Cheryl, ngunit agad na bumaha ang kasabikan. Natakot siya na hindi siya bibigyan ni Cheryl ng mukha at inumin kasama niya, ngunit ngayon na ang mga bagay ay hindi naaayon sa kanyang plano. Nagpasya siyang huwag uminom ng labis. Kung tutuusin, baka masira ang plano niya sa pag-amin kung talagang lasing siya. Noong una, maraming palusot ang naisip ni na Tyson at Jerwin para lang hikayatin si Cheryl na uminom pero parang hindi na ito kailangan. Gayunpaman, nanlumo si Jerwin. Ano ang nangyayari kay Cheryl ngayon? Bakit hindi siya kumilos tulad ng kanyang sarili? Napatay nila ang milyon-milyong mga selula ng kanilang utak para lamang sa mga dahilan, ngunit ngayon ang mga pagsisikap na iyon ay nasayang sa walang kabuluhan. Cheryl sis, bakit ang dami mong iniinom? Nalaman ni Yasi na may nangyari sa kanya. Wala lang, gusto ko lang uminom, mahinang sabi ni Cheryl, tinatanggihan ang katotohanang hindi siya masaya. Oh, pwede bang uminom din? Yasi pursed her lips, staring at the wine with langang eyes. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong uminom dahil walang alak sa bilya at pinagbawalan siya ni Cheryl na uminom. Bagaman, sa ilang beses na sinubukan niyang uminom ng alkohol, pinigilan siya ni Cheryl. Hindi siya makapaniwala na nagsimulang uminom si Cheryl ngayon. Okay, pero hindi masyado. Nag-alinlangan si Cheryl at tumango. Oh! Hindi ito binigyan ni Yasi ng toast nang itinaas ng lahat ang kani-kanilang mga tasa kaya ngayon lang siya nabigyan ng pagkakataong gawin ito, itinaas niya ang kanyang tasa at sinimulang tikman ito. Sanay na silang lahat sa pagiging random ni Yasi kaya wala na silang pakialam sa pagiging weird niya. Ito ay maasim at matamis, at hindi masama ang lasa. Si Yasi ay humigop muna at hindi nagtagal ay iniinom na niya ang buong tasa.
Maaaring hindi ito top tier ng red wine, ngunit dahil in order ito ni Jerwin, hindi rin magiging mura ang alak. Uminom ka kung gusto mo. Natuwa si Jerwin sa narinig habang nagbuhos pa siya ng alak para sa kanila. Cheers, Yasi, Cheryl. I wish you guys forever pretty and young. Muling nag-toast si Jerwin. Hindi nag-abalang pakinggan ni Yasi si Jerwin habang iniinom niya ang lahat ng alak bago natapos ni Jerwin ang kanyang linya. Nagbuhos pa siya ng isa pang baso para kay Cheryl, hindi pinansin si Jerwin, Cheryl sis, mas maganda ito kaysa juice. Well, hindi tayo dapat uminom ng sobra, kahit masarap. Malasing ka kapag hindi mo napigilan ang sarili mo. Bagamat ganito ang sinasabi ni Cheryl, gusto niyang malasing sa lalong madaling panahon para lang makalimutan niya ang lahat ng sakit at makabalik sa dati niyang sarili kinabukasan. Ano ito? Uminom si Yasi at nagtanong. No idea. It doesn't matter naman. Si Cheryl ay hindi umiinom ng normal, kaya wala siyang kaalaman tungkol sa alak. Maaaring siya ay ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, ngunit bilang isang ika-12 baitang, walang paraan na papayagan siya ni Pablo na uminom ng madalas. This is a 2009 Lafite, pagmamalaki ni Jerwin. Tila si Cheryl at Yasi ay ganap na walang alam tungkol sa alak. Dumating na ang oras niya para magpakitang gilas, ang Lafite grape wine ay ginawa sa Lafite Manor, ang Bordeaux ay kilala sa alak nito, at ang Lafite ay isa sa pinakamahusay sa bansang iyon. Alam ng lahat ng mahilig sa alak na noong 1855 ay sinuri ng Bordeaux ang lahat ng manors at 61 manor ang kinuha mula sa iba bilang column level. Ang unang manors ay mayroong 61 tayor. Binubuo ng 4 na manors na sina Lafite, Latour, Margaux, at Obi ang sa 4 na manors, ang Lafite ang numero 1. 627. Haha, magkahawig ang 2009 Lafite at 2082 Lafite kaya sila ang top sellers sa market. At saka, reasonable naman ang presyo at ang lasa ay puro rin. Dagdag ni Tyson. OIC, Jerwin bro isn't half bad ha. Treating you as one of the best wines in the world. Tumango si Yasi at hinarap si Cheryl, tama, Cheryl sis. Ang mga salita ni Yasi ay nagpasaya sa kawalang kabuluhan ni Jerwin. Hindi siya pinuri ni Yasi sa lahat ng mga taon na ito, at ngayon sa wakas ay tinulungan niya siya sa pamamagitan ng pagpuri sa kanya sa harap ni Cheryl. Natuwa siya. Haha, wala to. Kung nagustuhan ni na Cheryl at Yasi, pwede pa akong mag-order para sa inyo. Ikinaway ni Jerwin ang kanyang kamay at mahinang sinabi. Yeah, I wonder what's the taste of the 2082 Lafite. Cheryl sis, interesado ka ba? Ibinaling ni Yasi ang kanyang tingin kay Cheryl bigla. Nanlumo si Cheryl, ngunit ang pagtingin sa dula ni Yasi ay natuwa siya. Gusto niyang pagtawanan ang uto niyang kapatid. Gawa ng malaking performance ang babaeng ito para lang matikman ang 2082 Lafite. Namula ang mukha ni Jerwin. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Yasi. Nagbibiro ba siya? 82 Lafite. Ang alak na ito ay maaaring ibenta ng mahigit 150,000 sa palengke habang ang Starlight Hotel ay nagbebenta nito sa halagang 300,000. Pakiramdam niya ay sumasakit ang kanyang bato. Jerwin bro? Cheryl sis? Wanna try 2082 Lafite too? We didn't have the privilege to try it last time. Can you please get us a few bottles? Ginawa ni Yasi ang trick na ito kay Leandro ng hindi mabilang na beses, kaya ito ay isang piraso ng cake sa kanya. Kaunti. Sumasakit ang kanyang bato. Halos himatayan si Jerwin. 300,000 para sa isang bote ay katumbas ng isang bato. Ang ilang mga bato ay hindi man lang makabili ng ganoon kagandang presyo. Naisip ni Yasi na siya ay isang maruming mayaman. Naisip ba niya na ang kumita ng pera ay kasing dali ng pagsasabi ng ABC? Habang ginagawa ng mga pulis ang kanilang mga trabaho, pababa na ang negosyo ni Jerwin. Hindi niya matarget ang mga magsasaka sa mga pulis na nag-iimbestiga sa lugar na iyon. Hindi pa siya nakakakuha ng 2 kidney ngayong linggo, at ang hapunan na ito ay nagkaroon na siya ng ilang bato. Gustong barilin ni Jerwin si Tyson.
Isang nakakamatay na tingin ang ipinukol niya sa kanya. Itong si Tyson ay hindi alam kung kailan dapat itikom ang kanyang malaking bibig. Salamat sa kanya, natutunan ni Yasi ang tungkol sa 2082 Lafitte. Gayunpaman, hindi siya maaaring magtantrum sa lugar, hindi ba? Tinatamaan niya kasi si Cheryl. Kailangan niyang pigilan ang lahat ng galit at emosyon niya para ipakita kung gaano siya kabukas palad. Lalo na noong sinabi ni Yasi na interesado rin si Cheryl. Walang paraan para tanggihan niya ang kahilingang iyon. Excuse me, kumuha ako ng 2 2082 Lafitte. Tiniis ni Jerwin ang sakit habang nag-order ng alak. 2. I think 2 isn't enough for all of us. Cheryl sis and I both get 1 bottle, and how about you guys? Sa isang pangungusap, kinuha ni Yasi ang 2 bote para sa kanilang sarili. I think it's enough. We are not drinking that, though it was our favorite, I'm ordering that just for you too. Gustong umiyak ni Jerwin, 2 bottles weren't enough. Hindi nila inaasahan na ibebenta niya ang kanyang mga bato, hindi ba? Si Hao-san ay mayaman, ngunit ang kanilang negosyo ay pinaghiwalay sa kalahati sa pagitan ng tagapagmana. Kinailangan nilang hatiin ang kanilang mga kita para sa bahay at Firewolf Gang din. Kaya, wala nang natitira para kay Jerwin mismo. Sa una, ang pagkain ay nagkakahalaga ng 10,000 ngunit ngayon na sila ay nag-order ng 2082 Lafitte, ito ay nagkakahalaga ng 100,000. Napunit nito ang isang malaking buta sa kanyang wallet. Nagtataka pa rin si Julian kung paano naging tagasunod ni Cheryl at Yasi si Terence. Tuso pa rin ang ate niya gaya ng dati. Walang ordinaryong tao ang makakahawak sa kanya, ngunit hindi iyon sapat para maging tagasunod niya si Terence. Ano lang ang nangyayari? Sa kanyang lakas, mapoprotektahan niya ang sinumang makapangyarihang tao. Kaya bakit niya pinoprotektahan ang mga babae? Napakaraming tanong ang gustong itanong ni Julian, ngunit ayaw ni Terence na banggitin niya ang kanyang background kaya pinigilan niya ang kanyang sarili na gawin iyon. Sa kabila ng lahat ng iyon, walang makakapidyo sa pagnanasa ni Julian sa paggalang at paghanga kay Terence. Si Terence ang gumawa ng Julian ngayon. Kung wala si Terence, hindi niya maabot ang kapangyarihang ito. Makalipas ang ilang sandali, 2 2082 Lafitte ang nakahain sa mesa. Mabilis na sinulyapan ni Terence ang alak, tinitingnan ang tatak at label. Ito ay malamang na isang tunay na pakikitungo. Bagamat maraming mga rip-off sa merkado, sa reputasyon at kapangyarihan ng Starlight Hotel, malamang na hindi sila maghahatid ng peke sa kanilang mga customer. Kung tutuusin, kahit ang tunay na 2082 Lafitte ay naibenta sa dobleng presyo sa merkado. Naniniwala siya na ang alak sa mesa ay malamang na orihinal. Cheryl sis, uminom muna tayo ng isang bote at iwanan ang isa para sa susunod na araw, okay? Pakiramdam ni Yasi ay sayang ang pag-inom dito. Maaari rin niyang iuwi ang isa at ipaghanda si Shield Bro ng pagkain para samahan sila ng alak. Isang candlelit dinner kasama sina Cheryl sis at Shield Bro. Napaka-romantiko. Mag-ayos ka. Walang pakialam si Cheryl sa iniinom niya. Ang gusto niya ay magpakalasing at kalimutan ang lahat ng kanyang kalungkutan at discomfort. Halos mapatalon si Jerwin mula sa kanyang upuan. Dinadala ito pauwi. Bakit hindi sinabi ni Yasi kanina? Makakabili sana siya ng alak sa tindahan kinabukasan. Ito ay nagkakahalaga sa kanya ng mas mababa sa 150,000, kalahating bato. Ngunit, hindi napigilan ni Jerwin ang sarili na sabihin iyon ng malakas. Ang pagkawala ng mukha ang huling gusto niyang makita ni Cheryl, kaya tiniis niya ito. Ang pag-iisip tungkol sa paparating na kaganapan, pagtatapat ng kanyang pag-ibig kay Cheryl sa lahat ng lasing, ay nagpatahimik sa kanya. Kung ang kanyang pag-amin ay isang tagumpay ngayon, kung gayon ang daan-daang libo na ginugol niya para sa hapunan na ito ay nagkakahalaga ng bawat sentimo. At kaya, ipinagpatuloy ni Jerwin ang kanyang pagkilos. Nagbuhos siya ng alak para sa iba habang siya mismo ang umiinom ng alak. Kailangan niyang gawin itong natural hanggat maaari. Dahil kaya niyang uminom, hindi niya kontrolado ang dami ng nainom niya, at naniniwala siyang hindi siya lalasingan ng red wine.
Nakikita si Tyson na nagbibigay ng toast pagkatapos ng toast para sa lahat sa kanyang mga hanggal na dahilan. Nabawasan ang galit ni Jerwin sa kanya. At least matalino ang lalaki para tulungan siya kapag kailangan niya. Hindi natural na kumilos si Julian sa buong hapunan. Siya ay pinaghihigpitan ng kanyang sarili dahil sa presensya ni Terence. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Terence minsan. Gayunpaman, si Terence ay kalmado gaya ng dati, nakaupo roon at pinagmamasdan ang palitan, hindi nagbibigay ng kahit ano. Ngunit, naramdaman ni Julian na parang may matinding pressure na ibinibigay sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Gayunpaman, hindi napansin ni Jerwin at Tyson ang pagiging hindi natural mula kay Julian. Sa bagay, tagal na rin nilang hindi nagkikita kaya naisip nila na nagbago na si Julian. Siya ay naging isang matatag at mature na tao. Ginagamit lang ni Jerwin si Julian para dalhin si Cheryl dito, kaya wala na siyang masyadong pakialam kay Julian ngayon. Hindi na sila ang Starfield Big Four, at hindi rin sila ganoon ka-close. Nagring ang phone ni Jerwin. Kumunat ang noo niya at kinuha ang phone niya para tingnan ang papasok na tawag. Yung lalaking may tato. Huminto siya at sinagot ang telepono, "What's wrong?" "I'm having dinner now." "When bro?" Mahigpit na sumusunod ang mga pulis sa mga araw na ito. May mga police cars din sa Yazzie Village. "I think we can move our hands now." Nanlumo ang may tato, at humingi siya ng mga tagubilin. 628. Sandali lang. Ang ginagawa ni Jerwin ay sikreto kay Tyson kaya hindi niya ito napag-usapan sa silid. Tumayo siya at sinabing, "I have to answer this call, please excuse me." Maaaring may magandang pandinig si Terence, ngunit hindi niya mahuli ang buong usapan. Dalawang salita lang ang narinig niya, pulis, at kotse. Kanina pa niya pinagmamasdan ang galaw ni Jerwin, kaya alam niyang tiyak na may mali sa tawag na ito. "Pupunta ako sa banyo," tumayo si Terence pagkalabas ni Jerwin sa kwarto. Hindi alam ni Tyson kung sino ang tumatawag kay Jerwin, kaya naisip niyang hindi sinagot ni Jerwin ang tawag sa kwarto dahil sa pagiging magalang. Naisip niya na si Jerwin ay nagpapanggap na maginoo sa harap ni Cheryl upang mapabuti ang kanyang imahe, kaya nang lumabas si Terence, hindi niya ito pinansin ng lubusan. Hindi man lang niya nilingan si Terence. Kung tungkol kay Tyson, si Terence ay isang bodyguard lamang, isang menor de edad na karakter na hindi kailanman magagamit. Magalang siya dahil kailangan siya ni Jerwin para maging spy niya, yun lang. Kahangahangang binali ni Terence ang mga binti ni Master Bing at pinatag ang buong skyscraper pababa sa lupa. Nandoon si Tyson. Dumalo siya sa seremonya ng pagtatapos ni Master Bing kasama si Jerwin noong araw na iyon, ngunit hindi niya alam kung paano makakaligtas si Terence hanggang ngayon. Paano siya magiging malaya, na sinasamahan ang mga miss sa hapunan pagkatapos gawing kaaway si Master Bing? Hindi kaya gumaganti si Master Bing. He found things absurd. But when he asked Jerwin about it, Jerwin only gave him a weak smile, without any explanations. Natarante si Tyson, ngunit alam ni Jerwin ang buong sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Cody na ang kanyang dalawang Golden Class Master ay pinatay sa ilalim ng mga kamay ni Terence. Paano siya naging isang ordinaryong tao? Kung si Terence ay isang normal na bodyguard lang, si Jerwin ay hindi mag-abala sa pagbabayad sa kanya, hindi ba? Bukod pa rito, marami na siyang naranasan na pagkatalo sa ilalim ng kamay ni Terence, ngunit tinatawag pa rin niyang kapatid si Terence. Hindi lang ididikit ni Jerwin ang kanyang leeg na nanggugulo kay Terence kapag wala pa ang kanyang mga bodyguard. Para naman kay Master Bing, hindi alam ni Jerwin kung ano ang pumipigil kay Master Bing sa paghihiganti. Pagkatapos ng lahat, sina Cody at Terence ay sinumpaang magkaaway. Siyempre, wala itong kinalaman kay Jerwin kahit kaunti. Inisip niya lang ang negosyo ng kanyang pamilya at ang pagtama kay Cheryl. Ang iba ay hindi niya priority. Pagkalabas ng silid, naglakad si Jerwin sa dulo ng koridor sa isang lugar kung saan siya nag-iisa at maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang tawag sa telepono. Bagamat medyo lasing siya, maingat siya sa kanyang paligid. Ito ay isang bagay na hindi niya pinapayagang malaman ng mga tao.
Ang pagputol sa bato ni Leandro ay isang desisyon na pinagsisihan niya. Natural, hindi siya natatakot na masaktan si Master Bing o Coldy dahil kay Leandro. Ang pinagsisisihan niya ay ang pagtanggal ng kidney ni Leandro. Naisip niya na ang pagsira sa isa sa kanyang mga testicle o paggawa sa kanya ng isang pile ay higit na mabuti kaysa sa pagtanggal ng kanyang bato. Karaniwang sinasabi ni Jerwin sa mundo na bahagi siya ng organisasyon ng kidney trafficking, hindi ba? Mabuti na lang at hindi nagsumbong si Leandro sa mga pulis, at business partners sila ni Coldy, kaya nagawa niyang pagtakpan ang tunay niyang pagkatao. Kung hindi, ang mga bagay ay napunta na sa timog. Can you stop asking me such simple things? Kung mahigpit kang sinusundan ng mga pulis, teka lang. Hindi nasisiyahan si Jerwin sa may tato. Gusto ni Jerwin na magmadaling bumalik at magpatuloy sa kanyang mga plano pagkapos ng lahat. When bro, hinihimok tayo ng Firewolf Gang. Wala na rin silang masyadong stocks. Bakit hindi tayo mag-alok ng pera pambili ng kidney ng mga magsasaka? Ilan sa mga magsasaka ay sobrang nangangailangan ng pera. Kung mababayaran natin sila, sa tingin ko makakabili tayo ng ilang kidney sa kanila. Maingat na sabi ng tatod guy. Buy your ass. Kailan ba tayo nagkaroon ng sapat na pera para dyan? Naalala lang ni Jerwin na ang hapunan na ito ay nagkakahalaga na ng daan-daang libo. Nagdurugo ang puso niya sa isiping iyon. Paano nila kayang bumili ng kidney? Iniisip niya kung gaano karaming mga bato ang kailangan niyang ibenta upang mabayaran ang halaga ng hapunan na ito. Hindi inaasahan ng may tato na ganito ang galit ni Jerwin. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Idiot. Kung hindi gumagana ang Yazzie Village, bakit hindi ka pumunta sa ibang village? I heard that there's a pretty rundown village in the north, Bean Village. Marami sa kanila ang hindi rehistrado bilang citizens. Ang ilan sa kanila ay wala pang rehistradong tirahan. Bakit hindi mo puntahan ang lugar na iyon? Nguso ni Jerwin. Yes. We'll head to Bean Village now. Nagmamadaling sabi ng may tato. Hanam, stop calling me kung walang importante. I'm busy here. Galit na tinapos ni Jerwin ang tawag at bumalik sa kwarto. Nagmamadaling pumasok si Terence sa banyo. Siyempre, hindi namalayan ni Jerwin na nakikinig si Terence sa buong usapan. Kung tama ang mga palagay ni Terence, malamang si Jerwin ang utak ng buong organisasyon ng krimen. Ngunit, wala siyang masyadong pakialam sa mga kilos ni Jerwin. Hanggat hindi siya isinasali ni Jerwin at ang mga taong nasa ilalim ng kanyang proteksyon sa laro, hindi na sana mag-abala si Terence na makialam sa kanya. Gayunpaman, ayon sa kahilingan ni Amara, kailangan niyang mag-alok sa kanya ng tulong, hindi ba? Nagpasya siyang tulungan siya sa pagkakataong ito. Hinanap niya ang washroom, sinisigurado niyang walang laman ito. Noon lang niya tinawagan si Amara. Sa totoo lang, para lang sa mga VIP ang palapag na ito. Ang bawat silid ay may sariling banyo, kaya ang pampublikong banyo ay hindi nagamit, maliban sa mga waiter at waitress. Terence. Hindi alam ni Amara kung bakit napakasaya niya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Terence. Bagaman hindi niya alam ang layunin ng tawag, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na ito ay isang magandang balita. May isang nayo ng Bean sa Hilaga. Maaari mong ilagay ang ilan sa iyong mga tao doon. Hindi siya niloko ni Terence. Diretso siya sa punto at sinabi kay Amara ang anumang narinig niya kay Jerwin. Bean Village. Nagulat si Amara, ngunit naintindihan niya ang gustong ipahiwatig ni Terence. Ang nayon kaya ng Bean ang susunod na biktima ng organisasyong nagtatanggal ng bato. Natuwa si Amara. Gusto niyang magtanong kay Terence. Nagtataka siya kung paano niya nakuha ang balita, ngunit hindi tanga si Amara. Pinigilan niya ang sarili na magtanong dito. Nasaksihan mismo ni Amara ang mga kakayahan ni Terence. Kaya, bilang isang mabuting tagapakinig, bilang isang kaibig-ibig na miss Bride, alam niya na ayaw ni Terence na magtanong siya ng daang libong bakit. Sige, kailangan ko nang umalis. See you. Narinig ni Terence ang pagsara ng mga yabag sa banyo at nais niyang tapusin ang tawag sa lalong madaling panahon.
Salamat, napakalaking tulong mo. Hayaan mo si Miss Braindead na tretuhin ka sa susunod. Nakakaakit na sabi ni Amara. Walang salita na tinapos ni Terence ang tawag. Ang pagtingin sa tinapos na tawag sa telepono ay nagalit kay Amara. Paano na lang siya pinapansin nitong si Terence? Kailan pa niya hininaan ang boses niya para lang sa isang lalaki? Ngunit, walang masabi si Amara. Siya ang humihingi ng tulong sa kanya, kung tutuusin. Fine, I'll just pretend that this was a lover's thing. Buti na lang at walang nakakaalam nito. Inaliw ni Amara ang sarili. Sa pag-iisip na iyon, napanatili ni Amara ang kanyang kalmado. Siya ay si Song Amara kung tutuusin. Paano siya magiging ganoon? 629. Pag-uulat para sa tungkulin. Nagbagong anyo si Amara mula sa isang maamo at kaibig-ibig na babae tungo sa isang mukhang seryosong babae nang makalabas siya sa kanyang silid, isara ang iyong mga telepono at maghanda para sa isang pulong, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi. Oo. Captain Song. Sagot ng mga squad captains. Sawang-sawa na sila sa kaso ng pagtanggal ng bato. Matagal nang walang kaso na kasing laki nito sa Ongsan. Ang mga kapitan ng lungsod ay nagbigay ng lahat ng mga utos na hinihiling sa kanila na lutisin ito ng madalian. Noon lamang, mababawasan nila ang epekto ng organisasyon ng krimen sa mga mamamayan. Kung hindi, karamihan sa mga mamamayan ay mahuhuli sa isang siklab ng galit. Ang mga bata ay masyadong matakot na pumasok sa paaralan mismo. Higit pa rito, ang organisasyon ng pag-aalis ng bato ay naging isang nakakatakot at nakakatakot na pangalan. Sa tuwing maririnig ng isang bata ang pangalan, lalamag ang kanilang dugo. Ang mga batang umiiyak ay agad na tumigil nang takutin sila ng kanilang mga magulang sa pangalan. Ang negatibong epekto sa lipunan ay umabot sa isang bagong rurok. Iyon ang dahilan kung bakit nag-overtime ang mga pulis. Nais nilang makakuha ng mga bagong pahiwatig mula sa pagsusuri ng kaso. Ngunit, ang mga bagay ay hindi gumana sa kanilang paraan, sila ay malayo sa pag-abot sa anumang mga conclusion. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang individual na krimen. Ang kasong ito ay nagsasangkot ng isang buong isang organisasyon ng krimen na hindi kukulangan. Napakahirap na trabaho na maghanap ng mga pahiwatig at ebidensya mula sa kasong ito dahil lahat sila ay mga kriminal na maayos. Gagawa lang sila ng krimen kapag naghahanap sila ng kidney. Sa madaling salita, sila ay mga ordinaryong tao lamang noong hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga bato. Mayroon silang sariling surgeon at lugar upang alisin ang mga bato, at habang ang pag-traffic at pagbebenta ng bato ay may kinalaman lamang sa ibang partido, walang mga saksi o mga ikatlong partido. Ang pagsubaybay sa ebidensya ay imposible. Captain Song, may good news ka ba? Sina Wayne at Amara ang pinakamalapit sa mga squad captain, kaya nang makita niya ang pagiging seryoso ng mukha nito, alam niyang may nangyari. Nakahanap kaya si Kapitan Song ng ilang kritikal na impormasyon para sa kaso? Nakatanggap ako ng ilang maaasahang impormasyon, sabi ni Amara. Napakasarap ng pakiramdam niya sa loob. Ang mga kapitan ay lahat na nakatingin sa kanya na may magalang na mga mata. Nalaman niya na ang kanyang sasabihin kay Terence ay lubos na sulit. May impormasyon ba? Ang iba pang mga kapitan ay ipinapalagay ang parehong bagay ngunit hindi sila sigurado dahil ang kaso ay lubhang komplikado. Bagamat lubos nilang iginagalang si Amara, hindi pa rin sila makapaniwala na nakakuha siya ng impormasyon sa pamamagitan lamang ng pagpwesto sa kanyang opisina ng ilang sandali. Imposible. Tutal, wala pa rin siyang clueless sa hapon. Ang mga pinuno ay lahat ng nagbibigay sa kanya ng isang magandang pagbulyaw. Kung hindi si Waijun, malamang natatawagan ang buong team niya para sa lecture. Nakakuha ako ng tip-off at alam ko ang lokasyon ng susunod na target. Hindi kailanman isisiwalat ni Amara ang lokasyon bago sila kumilos. Bagamat lahat ng kanyang mga kasama ay pinalaki ni Waijun at mapagkakatiwalaan, hindi pa rin niya ipagsapalaran ang pagbibigay sa kanila ng impormasyon. Mawawala ang kanilang ginintoang pagkakataon kung ang impormasyon ay ilalabas, tatalakayin natin ang ating diskarte.
Kung erestuhin natin sila tulad ng huling pagkakataon, mauulit natin ang ating pagkakamali. Ang paghuli sa maliit na prito ay hindi makakatulong sa atin sa paglutas ng kasong ito. Tumango ang lahat sa meeting at nagsimula na ang brainstorming session nila. Matapos tapusin ang tawag, narinig ni Terence ang mga yabag na papalapit, patungo sa direksyon ng banyo. Naguguluhan si Terence sino kaya ito. Akala niya waiter iyon, pero laking gulat niya, si Julian pala. Ngumiti ng pilit si Terence. Alam niyang baka hinahanap siya ni Julian. Paano pa siya pupunta sa pampublikong banyo? Special Forces 019 reporting for duty, sir. Tumayo si Julian sa atensyon at nagbigay ng isang military salute kay Terence nang may paggalang. Ha! Bahagyang ngumiti si Terence at nagkibit ng balikat, sumusunod lang ako, hindi ang sir mo. Hindi tumugon si Terence sa pagsaludo, ibig sabihin ay tinalikuran na niya ang dati niyang pose. Nasayang ang pagsaludo ni Julian. Bahagyang nagbago ang mukha ni Julian ngunit may paggalang pa rin sa pagkinang sa kanyang mga mata. Sir, I heard that you went for a special mission, how come? Matagal na akong nakabalik mula sa misyon na iyon. Medyo steady pa rin ang tono ng pananalita ni Terence, kanina ko lang sinabi sa iyo, hindi na ako ang sir mo. I'm just a mere follower of Cheryl Charlton and of course followers your sister. They call me Shield bro. But since I'm younger than you can call me Shield Lil bro or Terence. I see. So Terence ang pangalan mo, sir. Ito ang unang beses na narinig ni Julian ang tunay na pangalan ng kanyang instructor. Gumagamit sila ng mga palayaw sa kampo, at habang ang palayaw ni Terence ay Eagle, tinawag siya ng lahat sa kampo na Sir o Instructor Eagle. Sige, babalik ako ngayon. Ayaw ni Terence na isipin ang kanyang nakaraan. Kinawian niya ang kamay at lumabas ng washroom. Sir, paano po kayo naging follower ng kapatid ko? Naguguluhan si Julian. Hindi niya maintindihan ang logic na ito. Gayunpaman, kung ayaw ni Terence na banggitin ito, wala siyang pagpipilian. Gusto na niyang makipagkita muli kay Terence mula noon, humihingi ng payo at turo, ngunit ngayong tinatanggihan ni Terence ang kanyang katayuan, hindi maipahayag ni Julian ang kanyang kahilingan, hindi ba? Bumalik si Terence sa silid upang makita si Jerwin na umiinom dahil walang nangyari. Samantala, walang sinabi si Jerwin nang pumasok si Terence dahil hindi niya inaasahan na si Terence ang magbibigay ng tip sa kanyang aksyon kay Amara. Guys, why not we play some games? Ang simpleng pag-inom ay medyo nakakatamad, hindi ba? Malakas na sabi ni Tyson, guys. Medyo lasing si Tyson. Hindi naman siya nagpipigil sa pag-inom. Ang gulo ng pagsasalita niya. Gayunpaman, maaari lamang niyang lokohin si Cheryl kung siya ay lasing. Mabilis ang isip ni Cheryl. Malalaman niya kung lasing ba talaga ito o nagdadrama lang. Anong gusto mong laruin? Sabihin mo. Tiningnan ni Jerwin sina Cheryl at Yasi pagkatapos ay nagtanong siya, may mga mungkahi ba kayo? Laro tayo, pinakagusto kong maglaro. Pinalakpakan ni Yasi ang kanyang kamay sa tuwa. Hihilahin na sana niya si Cheryl pauwi kung ipagpatuloy nila ang bilis na iyon. Nanatiling tahimik si Cheryl, hindi ito itinanggi. Sa katunayan, talagang ayaw niyang makipaglaro kay Jerwin o Tyson, ngunit dahil nasa tabi niya sina Yasi at Terence at habang naghihintay si Yasi na maglaro. Kaya, walang masama para sa kanya na sumali sa kanila, alinman. Tingnan natin. Bakit hindi tayo maglaro ng Truth or Dare? Habang nagmumungkahi ng laro si Tyson, pumasok si Julian. Julian bro, wanna join US? Madalas kaming naglalaro nito last time, ha? Naalala mo pa ba yung time na pumili ka ng Dare, at pinakiusapan ka naming halikan si Amara Song? Sa huli, binugbog ka niya. Ha. Lasing talaga si Tyson. Hindi niya sasabihin sa harap nila ang mga nakakahiyang kwento ni Julian. Pero, hindi niya napigilan ang pagsasalita kapag lasing siya. Iyon ang uri ng tao niya. 630. Namula sa galit ang mukha ni Julian. Isa iyon sa pinakakatangang ginawa niya at kasalanan ni Tyson. Pinapili niya si Julian at hiniling na halikan niya si Amara.
Sa huli, nabugbog ng tuluyan si Julian. Higit pa rito, kinailangan ni Tyson na gawing biro ang kasaysayan ni Julian. Paano kayang panindigan ni Julian ang kahihiyang ito? Gayunpaman, nang makita ang lasing na mukha ni Tyson, pinaramdam ni Julian ang kanyang sarili na nasaktan iyon. Nagulat si Terence. Ang Julian na ito ay numero 1 tagahanga pa rin ni Amara. Gayunpaman, mukhang walang pagmamahal si Amara kay Julian. Naisip ni Terence, paano kung hahalikan niya si Amara? Masasaktan ba siya? O marahil, titiisin nito nang walang reklamo? Anong truth or dare? Hindi pa narinig ni Terence ang larong ito. Haha, parang hindi pa nakakalaro ang little bro natin dito ha. Tyson, please explain the rules. Utos ni Jerwin. Oo naman, ang larong ito ay talagang simple. Ipinagpatuloy ni Tyson, ang Truth or Dare ay isang laro para sa isang grupo ng mga tao. Maaari kang gumamit ng bato, papel, gunting, o umiikot na bote para magpasya kung sino ang ating target. Siyempre, maaari nating laktawan ang lahat ng pamamaraang ito at magsimula sa pataas na pagkakasunod-sunod. Lahat ay magiging target minsan. Dahil marami tayo dito, bakit hindi natin laktawan ang mga pamamaraan at pumunta sa pagitan ng katotohanan na pipiliin nila ang utos ng katotohanan o target. Sa totoo lang, hindi pinapayagan ang kalokohan kung mahuli natin ang target na nagsisinungaling, kung gayon kailangan niyang harapin ang parusa, na ang pag-inom ng isang baso ng alak naturally, kung ang tanong ay medyo sensitibo. Maaari mong piliin na iwasan ang pagsagot at magpatuloy upang maglaro ng dare ng walang pagtutol parisukat, ngunit maaari mong piliin na uminom ng isang baso bago pumili din kung sa palagay mo ay hindi mo kayang tuparin ang katotohanan o manggahas. Nako, mag-ikot muna kayo. Mag-oobserbo lang ako. Nadama ni Terence na ang ganitong uri ng laro ay sapat na kawili-wili. Ang pagsali sa laro ay hindi talaga mahalaga. Sure, laro muna tayo. Tumango si Tyson na masayang sumang-ayon. Sa ganang kanya, hindi mahalaga ang pakikilahok ni Terence, hanggat handa si Cheryl para sa laro. Kung ganun, simulan muna natin sa akin, magsisimula na akong magtanong kay Jerwin bro. Okay, ibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Kumilos si Jerwin. Alam niyang hindi tanga si Tyson. Hindi niya ito bibigyan ng mahirap na tanong sa unang round, at hinding-hindi siya tatanungin tungkol kay Cheryl sa unang round. Kinailangan nilang magpainit bago pumunta sa pangunahing paksa. Hindi bababasa, isang round ang kailangan bago iyon. Then, sisimulan ko muna sa madaling tanong, hindi na ganon kadali yung next round, hang-hang. Nagpahiwatig si Tyson. Kaya ang unang tanong ko ay ano ang pinakamatapang na bagay na nagawa mo sa ngayon? Ang pinakamatapang. Si Jerwin ay nag-iisip na putulin ang bato ng mga tao, ngunit hindi niya masabi iyon, hindi ba? Kailangan pa niyang protektahan ang sarili niyang imahe sa harap ni Cheryl. Walang paraan na maaari niyang pag-usapan ang tungkol sa maluwalhating mga labanan sa nakaraan. Wala pa rin siyang maisip na sapat na karapat-dapat na iharap pagkatapos ng mahabang panahon. Marami na siyang nagawang matapang na bagay, ngunit lahat sila ay negatibo. Wala pa talaga siyang ginawang matapang sa ngayon. Sinira niya ang kanyang utak sa walang saysay. Walang lumabas. Nagmura siya kay Tyson sa loob. Gaano kaya katanga ang tanong na ito? Ngunit, hindi niya kayang laktawan ang tanong na ito. Hindi na ito magiging truth or dare kung hindi niya magagawa iyon. Kaya lang niyang magsinungaling sa kanila. Siya lang naman ang makakaalam ng totoo. Matapos mabalik sa katinoan, nakaisip siya ng isang action movie na cool na eksena. Sa tingin ko, ang pakikipaglaban sa isang painting ay ang pinakamatapang na bagay na nagawa ko sa ngayon. Ho, gusto ko rin makipag-away sa mga painting, at si Cheryl sis ay mahilig sa matatapang na tao. Pinalakpakan ni Yasi ang kanyang kamay. Tahimik na tinitigan ni Cheryl si Yasi. Natuwa si Jerwin nang makita ang pananabik sa Yasi. Mahal din ni Cheryl ang matatapang na tao. Hindi naman masama ang tanong ni Tyson. Napagdesisyonan ni Jerwin na ipagpatuloy ang kanyang pag-arte. Isang araw, pumunta ako sa dalampasigan para lumangoy. Bigla na lang akong may narinig na sumisigaw na humihingi ng saklolo sa likod.
Napalingon ako at nakita ko ang isang malaking painting na umaakay sa direksyon ko. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na naisip na tumakas. Naisipan kong iligtas ang mga turista mula sa pagkain. Kaya, lumangoy ako patungo sa kanyang painting at naisip ko kaagad. Alam mong siya ang unang mamamatay. Wow! Jerwin bro? Ang tapang mo. Sigaw ni Yasi. Wala yon. Sabi niya. Lubos na nasiyahan si Yasi sa kawalang kauluhan ni Jerwin. Hindi na siya gamaan habang patuloy sa kalokohan, diretso ko itong sinuntok sa bibig nito. Pinalipad ko ang mga ngipin ng painting. Ang painting ay walang ngipin sa isang iglap. Ito ay hindi nakakapinsala tulad ng isang walang ngipin na tigre ganap na hindi nakakapinsalang nilalang. Ang painting ay nawala saglit at sinubukan nitong tumakas, ngunit paano ko pahihintulutan itong makatakas sa mga taong iyon nang madali kong matakasan ang peklat na iyon? Bitch! Pwede ba? Kaya hinawakan ko ang buntot nito at inihagi sa baybayin, ang painting ay dumaong sa pampang na may malaking pinsala sa kanyang utak. DAMNNN. Hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata ni Yasi. Jerwin bro, you are so strong. Nabalitaan ko na ang painting ay may isa sa pinakamatigas na ngipin sa mundo at nagawa mong padalhan sila ng mga ngipin na lumilipad. Namangha ako. You are way too powerful. Nagulat si Jerwin. Hindi niya alam na ang mga painting ang may pinakamatigas na ngipin sa mundo. Nakakita lang siya ng mga painting sa Oceanic Aquarium. Pinipilit lang niyang pahangin ang mga babae. Hindi siya nagbigay ng 2 shits tungkol sa iba. Gayunpaman, ngayong sinabi niya ang kanyang kalokohan, hindi na niya maibabalik ang kanyang mga sinabi, hindi naman ganoon katigas. Oh, Jerwin bro, may keychain ako dito na gawa sa ngipin ng painting. Ayaw mo bang ipakita sa amin ang lakas mo? Tanong ni Yasi habang inilalabas ang susi sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa. Ibinalik ni Terence ang ngipin, at wala nang magandang gawin si Yasi sa araw na iyon, kaya ginawa niyang keychain ang ngipin noon. Nanlaki ang mga mata ni Jerwin. Lumaktaw ng ilang beats ang pintig ng puso niya at naging tense ang ekspresyon niya. Hindi siya makapaniwala na naglabas talaga ng ngipin si Yasi out of nowhere para basagin niya. Joke ba ito? Ni hindi niya mabali ang isang normal na ngipin, hindi bababa sa ngipin ng painting. Namula ang mukha ni Jerwin. Paano niya ipapaliwanag ang sarili niya ngayon? Joke ba talaga ito? Siya. Pagbasag ng ngipin ng painting. He needed a valid reason or else mawawalan talaga siya ng mukha, di ba? Pero, ano kayang dahilan ang magagamit niya? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.